Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa isang branch ni Consuerte at kung gusto nyong sumilip ay nandito lang sila sa PESA Building dito sa Santa Mesa, Sampaloc, Metro Manila. Nandito nga tayo dahil meron na naman tayong bagong motor na i-cover. Ito yung bagong release ni Euro Motors na underbone na may kamuka. Pero ang twist ay mas mura ito. Super budget friendly na nasa 1,800 lang yung kanyang monthly. Kaya tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 4 available colors for this motorcycle. Una itong i-vlog natin na kulay pink, meron din yung kulay blue, may black, at saka meron din yung kulay red. Puntahan muna natin itong kanyang looks. Mapapansin natin na it was acquired from the legendary Honda Wave. Pero ang twist, not the price. Kasi this is way more cheaper, pero nandun pa rin yung quality. Kapag makikita mo to in actual, you won't be disappointed kasi napakaganda ng kanyang fairings, yung kanyang quality at yung kanyang itsura. Lalong-lalo na yung ibang kulay. Nakaka-excite nga itong motor na to kaya umpisa na natin ang pagre-review dun sa kanyang gulong. Itong kanyang wheels ay naka-tube type pa to dahil nga naka-wire spoke pa siya, yung kanyang hub very familiar, pati yung kanyang telescopic port maganda rin yung paint job. Glossy black yung kanyang finish. Ang size naman ng kanyang gulong ay 2.25 by 17. Yung size na 17, marami kang pagpipilian kung gusto mong papormahin itong motor na to o kaya pang sidecar ay pwedeng-pwede. Bakit ko naman nasabi? Kasi itong mga motor na to, sina-sidecar rin to, lalong-lalo na kung madadaan ka sa may bandang Tarlac. Maraming mga naka-tricycle na ganito yung nakalagay. Isa sa nagustuhan ko dito ay kahit na mura siya guys, ay yung kanyang fairings, makapal pa rin, maganda yung quality. Pag makikita mo siya in actual, ay hindi siya parang pang budget friendly lang. And of course, yung kanyang paint job ay napakaganda. Lalong-lalo na kung aangat ka. Itong kulay pink ay para siyang naka-tricolor. Dito sa kanyang side ay mas matapang yung kanyang pagka-pink, pa-fade dito sa kanyang gitna. Ang stopping power naman natin dito sa kanyang harapan, drum brake siya at yung kanyang speed meter reader ay cable. Maganda rin yung finish ng kanyang hub, may mga glitter siya kung makikita mo siya in actual. Dito naman tayo sa kanyang kalagitnaan, mapapansin natin yung kanyang mga decals, combination ng kulay puti at saka kulay pink. Parang nga siyang may mukha, ano? And then dito sa kanyang ibabaw ay may decals na Euro. Dito naman tayo sa kanyang side, Euro lang yung nakalagay dito, magkabilaan yan. Pero itong step by step 110 na to ay nandito lang sa kanyang left side. Akyat tayo guys dito sa kanyang headlight. Mapapansin natin dito na lahat ng kanyang ilaw ay bulb pa rin siya. At dito sa gitna ay halogen type. Mapapansin nyo rin dito sa kanyang mga blinkers or signal light, may part siya na may pagka-vague or cloudy. Tapos, yung bulb yung may kulay, hindi yung kanyang mismo cover. At syempre, dito sa kanyang taas, meron ulit ditong Euro motor. Dito naman tayo sa kanyang kalagitnaan. Ito lang yung kanyang decals na makikita natin. 110 kasi 110cc siya. At meron din ditong clean emission Euro 3. Ibig sabihin, mas maganda yung buga ng kanyang emission kesa dun sa other na makina. Mas eco-friendly siya. Ito naman yung extension ng kanyang fender. Mahaba na rin to para sa mga malilinis magmotor ay okay. Kasi makikita mo na cover niya yung kanyang makina. Pag hindi ka mabilis magpatakbo, hindi ganun katalsik. Mapapansin din natin na wala siyang radiator kasi mababa yung kanyang compression ratio. 8.5:1 yung kanyang compression rate. Mapapansin nyo rin dito ay carb type pa rin siya. Isa sa comment ko dito ay may kamukha na yung kanyang black pati yung kanyang carb. Ibig sabihin, maintenance-wise ay mas madaling hanapan ng piyesa to. Dito naman tayo sa kanyang engine, meron tong single cylinder, single overhead cam, air-cooled, carb type, 110cc, and of course, yung kanyang maximum power ay 4.7 kW at 8,000 RPM. Yung kanya namang max torque is 6.7 Nm at 6,000 RPM. Na yung power and torque na yun ay kayang-kaya ka nang ibiyahe from point A to point B. Ito naman ang itsura nitong kanyang cockpit. Mapapansin natin dito, nandito na lahat yung mga basics. Ang importante, meron ditong fuel level indicator, nandito yung kanyang gearing indicator, 1, 2, 3, 4. Turning lights ay magkahiwalay, nandito yung pang left,
andito naman yung pang right, andito rin yung kanyang speed meter, nasa gitna yung kanyang odometer, nandito naman sa gilid yung kanyang high beam indicator, syempre nandito rin yung kanyang neutral. At kahit na naka-analog to, kung makikita mo to in actual ay maporma na rin. Lalo na yung kanyang color combination, yung kanyang blue dito, tapos kulay puti dito sa kanyang side. At speaking of speedometer, ay meron tong top speed na 83 kilometers per hour. Mga buttons na makikita natin, ito yung kanyang headlight option. Meron tayo ditong push start button and of course, meron pa rin siyang kickstart. Andito naman sa kanyang left side yung kanyang high beam and low beam o kaya yung kanyang dimmer, meron din siyang busina at nandito naman yung kanyang turning lights button. Syempre kung nahihirapan kang mag-start ng motor ay meron din tayo ditong choke. Sa kanya namang bar end, we only have plastic. Tapos yung kanya namang lever ay coated na rin. Mapapansin natin na yung kanyang right side lang yung meron. Dito sa kanyang kabila ay wala dahil nga semi-automatic to. Isa pang maganda dito sa motor na to ay kahit na na-acquire yung kanyang design ay may mga nadagdag. Andito may package siya dito which is yung kanyang kamukha ay wala. Pwede dito yung cellphone natin habang nagcha-charge. Yes po, may USB type charging port na rin siya para kung nasa long ride ka ay pwede mong ilagay dito yung phone mo tapos i-charge. Yung kanya naman tong ignition ay naka-mechanical key pa rin siya. Ang itsura naman dito sa kanyang left side crankcase, ito glossy black yung pagkaka-finish, malinis lang din. Tapos itong tapakan ng kanyang cambio ay may rubber na malapad. Dito naman tayo guys sa kanyang sprocket. Mapapansin natin dito na meron na rin siyang chain guard. Okay na okay yan para yung mga items or debris na papunta dito ay masalag nitong guard na to. Tapos yung combination ng kanyang sprocket 36 feet by 14. Ibig sabihin nasa medyo panghatakan siya at saka may top speed. Ang kanya namang suspension, meron tayo ditong dual shock na kulay itim yung kanyang spring. And then itong kanyang gulong naman ay may size na 2.50. Mas makapal lang to kesa dun sa kanyang harapan. Ang decals naman na makikita natin dito sa kanyang body is yung step by step 110. Tapos kung anong kulay nung nakuha mong motor ay yun yung magiging kulay nitong kanyang decals. Mapapansin naman natin yung kanyang grab bar ay plastic. Mapapansin din natin itong kanyang upuan ay maganda na rin, naka-anti-slip na rin to. Single tone lang siya, okay na okay for long ride or pang daily kasi malambot din yung kanyang foam at kung may angkas ka naman ay okay pa rin siya. Subukan naman nating buksan yung kanyang compartment. Ayan, walang masyadong compartment no, pero ang makikita natin dito, ito yung super advantage sa kanya. Meron siyang gas capacity of 5 liters. Dun sa kay XRM, saka Smash, Honda Wave, nasa 4 pababa lang sila, no? Pero ito, 5 liters na. At yung kanyang fuel consumption ay wala sa papel, no? Pero expect natin dahil 110cc nga to, ay mataas yung kanyang fuel efficiency. Other details naman na makikita natin, ito, may maliit lang siyang compartment dito, tapos dito naman sa kanyang harapan ay wala siyang helmet hook. Pero may mga nabibili namang aftermarket, kaya kung gusto mong magpalagay ay pwedeng-pwede. Yung kanya ng taillight ay same. Dun sa kanyang kamukha, yung kanyang fender ay mahaba. Then maganda yung plastic niya, no? Tapos itong kanyang tambucho, may heat guard na dyan, na stainless, at yung pagkaka-finish nung kanyang tambucho hanggang dun sa harapan, matte black. Check natin guys yung comfort natin. Dito sa motor na to, unang-una nating napansin ay sobrang gaan lang niya and then mababa. Of course, mas advantage to lalo na pag nasa singitan ka. Isa pa sa napansin natin dito ay mas malapit itong kanyang meter panel dito sa mukha ng driver at hindi siya mababa, no? Hindi ka nakayuko kung magdadrive ka. Siyempre, mas maganda sa likod, hindi nakakangalay. At napakalinis lang din dito sa kanyang baba kasi kulay itim na siya, no? At mapapansin nyo yung kanyang suspension. Siyempre, napakalambot, pati yung suspension niya dito sa kanyang likod. Puntahan naman natin guys yung kanyang price. Kung hindi ka naman naghahanap ng fancy na motor, kung gusto mo ay budget friendly pero maganda yung quality ng motor, ay ito na siguro yung motor na hinahanap mo. For only 42,900 pesos ay meron ka ng ganitong motor. At yung kanyang magiging monthly for 3 years ay 2,166. At syempre may rebate pa yan na 300 pesos na magiging ang monthly mo na lang ay 1,866. Biruin mo yun, meron ka ng ganitong motor na magaan at pati yung kanyang presyo magaan din. Budget wise ay very okay to, pati dun sa kanyang maintenance. Para naman po sa mga keyboard warriors natin, kumusta naman itong si Step by Step 110 para sa inyo? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po dun sa comment section below.
Dun sa mga interested po ay i-PM nyo na lang po ako dun sa ating Facebook page na Easy Ride Journey at wag nyo na rin po kakalimutan i-follow. At ganoon na rin po yung ating TikTok na yung link ay nandun sa description sa baba. Sa mga napadaan naman po ay wag nyo sana pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Kung naghahanap po kayo ng bagong motor, bagong labas na motor, mga budget friendly, ay nag-upload po tayo niyan. Pati na rin po test ride. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!